Okay mga dads, what's up? Kamusta? Guess what? Kung saan tayo pupunta ngayon? Kasama ko ang aking tabachincing na anak. Yan, magpupunta tayo sa court. Magbabasketball tayo. Alam nyo, ngayon na lang uli ako maglalaro ng basketball eh. After ilang years ba? 2019, almost 5 years. 5 to 6 years akong hindi naglaro dahil na injury ako. So subukan natin kung kaya pa natin maglaro. Etong si Unico natin gustong sumama, gusto ko makitang paano mga Euro step na moves, mga moves. Yung pupuntahan natin na court na ano parang na-invita lang tayo hindi naman tayo kagalingan. Siyempre hindi tayo tatanggi. Hindi naman. Kasi simula nung nag-pandemic, hindi na talaga ako nakalaro ng basketball Tas simula nung na-injury pala, na-operahan ako. Injury, na-operahan. Tapos after nun, nag-pandemic. Wala, natigil na talaga. Hindi na ako naglaro. Ngayon subukan natin kung kaya pa natin maglaro. Kung kaya pa ng tuhod natin. Ang court na pupuntahan natin is sa Maysan. Tingnan natin, mamaya papakita ko sa inyo. Doon, kwento ko sa inyo konting-konti lang naman yung injury na nangyari sa akin. Okay mga dads, sige, on the way na tayo. Ito, nasa gilid tayo ng NDEX. Samahan nyo ako ha. Okay mga dads, nandito na tayo sa court. Hintayin na lang natin yung kakilala natin. Nakakaya kasing baka sabihin ng gate crush tayo Nandito na tayo sa Maysan. Ayan, pahinga muna. Hintay-hintay. Okay mga dads, nandito na tayo sa court. Hindi pala tayo makakalaro dito. Liga pala itong napuntahan natin. Hindi sinabi. Okay, liga pala ito. Okay, shoot lang yung nagawa natin. Yung umpisa lang. Doon muna kami sa taas ha. Doon muna kami sa taas. Okay dad, mabalik tayo sa sinabi ko kanina. Gusto ko lang i-share yung nangyaring injury sa akin way back 2017. Tagal na no? Ang nangyaring injury sa akin ay torn ACL. Torn ACL is one of the worst injury na makukuha ng isang athlete o player. Kadalasan nakukuha to sa larong football, soccer, volleyball, at basketball. Yun ang nangyari sa akin. Nakukuha natin tong injury nito sa biglaang paggalaw ng ating tuhod. Kanyari, re-rebound ka. Ayan, yung mga pivot move, yan, yung mabibigla yung tuhod mo. Kadalasan doon nangyayari ang ACL tear. Ay mga dads, ano nga ba ang ACL? Ang ACL, it means anterior cruciate ligament.
Ang ACL, ito ang nag-stabilize ng ating tuhod. Kasi ito yung ligament na nagdudugtong sa tuhod natin. Ito, sisingit ko lang mga dads. Ito ang picture na makikita nyo. Ito ang normal ACL, saka ang merong torn ACL. Yan, makikita nyo sa may ibaba. Ito mga dads, ang tanong ha. Gagaling ba ang ACL tears nang hindi ka dadaan sa isang surgery? Okay. Ang sagot is no. Hindi siya gagaling nang mag-isa ka lang. Mawawala ang pamamaga nito at ang sakit. Pero yung punit niya o yung tear, nandun pa din. Kailangan mo talaga sumailalim sa isang surgery pag nakuha mo ang injury na to. Gaano katagal ang recovery ng surgery nito? Sagot, it takes 8 to 12 months bago gumaling ang isang merong ACL tears. Ito, i-share ko lang yun kung paano nangyari sa akin. Pagkakaalala ko, nung pagkukuha ko ng rebound, pagtalong ko, di ba, pagkukuha ng rebound, pagtalong ko, parang akala ko, may tumuhod sa likuran ko. Di pagtalong ko, siyempre, sakit na. Dire-diretso na ako bumagsak nun. Tapos, siyempre, hindi na ako nakalaro kasi nga, sakit na eh. Hirap na ako lumakad. Siguro mga after 30 minutes, namagana agad yung tuhod ko. Kaya hindi na ako nakalaro. Siguro mga after an hour, bago ako nakalakad, pero iika-ika na ako noon kasi nga, sakit na talaga eh. Tapos, pinahinga ko siya ng siguro mga 1 week. Saka ako nagpa-x-ray. Ang findings sa x-ray, walang damage siya nakita. Kumbaga normal. Kaya inisip ko, walang problema, walang any damage sa something. Kaya ang ginawa ko, nagpahinga ako ng mga 3 months, hindi ko nilaro. Kaya yung akala ko, magaling na, tapos na. After 3 months, nilaro ko. Kaya after 3 months, pinahinga ko kasi akala ko wala na. Merong isang play nung naglalaro na ako, nag-Eurostep kasi ako nun eh. Yung kadalasan kasing nagagawa ko move nun. Pag Eurostep ko, yung pag-step ko ng pakaliwa sa left, ayun, sumakit na naman, parang bumigay na naman yung tuhod ko. Bumagsak na naman ako nung time na yun. Okay, fast forward na tayo. Dahil nga sa nangyari na yun, napag-isip-isip ko, kailangan ko na magpa-check sa sports surgeon. Kaya nagpa-check up na ako kasi nga sumasakit eh. Walang finding sa x-ray pero may masakit. Yun pala, nung nagpunta na ako sa doktor, hindi pala nakikita sa x-ray pagka meron pang torn ACL. Kaya ang ginawa sa akin, nagpa-MRI ako. Ang MRI ay magnetic resonance imaging. After ng MRI, ang result nun is dalawang naging findings. Isang ACL saka MCL. Pero mas nakita yung torn ACL eh. Kaya doon na nag-focus. After nga nalaman naman yung result, naisip ko na, kumbaga, nag-isip muna ako kung ipapa-opera ko kasi yun yung sinasuggest ni Doc. Sabi ko, nag-isip ako kung papa-opera ko, sabi ko, hindi na muna, total naman, hindi na ako maglalaro ng basketball. Ipapahinga ko na lang, kumbaga, basta nakakalakad ng normal, okay na. Nga, tas habang tumatagal, nagiging normal naman. Nakakalakad ako, nakakaakit ako ng hagdan, nakakatakbo ako ng diretsyo. Pero mayroong isang problema. Pagka nagsaside yung lakad ko, kaya may mga biglaang movement, kasi hindi mo maiwasan eh. Doon ko nararamdaman yung sakit. Naalala ko nga merong time pa na nakatungtong ako sa bangko tapos nagpipintura ako, na-out of balance ako. Siyempre, maitutukod ko yung left knee ko kasi yun yung na-injured eh. Ang nangyari, hindi ko kinaya kaya bumagsak pa rin ako yun. Ako, nakapag-isip na ako, sabi ko, mukhang kailangan na itong ipa-opera. Tapos bumalik ako dong kay Doc. Imagine, 2017, March 2017 ako na injury. Tapos nakapag-isip-isip ako, tapos nakapagpahinga na ako, pinahinga ko. October 2019, doon ako nag-decide ipa-opera. Kasi nga, may mga nararamdaman akong normal sa paglalakad, sa pagtakbo ng diretsyo. Pero parang kailangan na talaga so nag-decide na ako magpa-opera. May health card ako.
Eh di sa St. Luke's na ako pumunta. So sa mako-covered naman ng health card, doon ako sa mas mahal ng konti. Kumbaga sa mas bigati na ospital. Total naman, covered ng card, may PhilHealth pa. Ito, doon naman tayo sa gastos. Hindi naman sa gastos, ibig sabihin yung bills. Ang bills ko noon is 180,000. Yung hospital bill pa lang yun. Hindi pa kasama doon yung tornilyo na nilagay. Eh ang pinili ko pang tornilyo is yung yung natutunaw na. Eh kasi pag hindi natutunaw yung pinili ko, baka magka-problema sa kinalaunan, baka magka-problema. Kaya ang pinili ko na yung natutunaw, kaya mas mahal siya ng konti. 35,000 isang tornilyo. So dalawa yun, edi 70,000 na. Pero mas mura ng konti yung hindi natutunaw, which is 20,000 lang. Kaso siyempre doon na tayo para baka si mamaya i-open pa uli, edi doon na tayo sa natutunaw para wala na maging problema. So yung hospital bills ko is na-covered siya lahat ni health cards sa ni PhilHealth. Wala akong ginastos kahit ni 5 dun sa hospital bills. Ang ginastosan ko lang is yung tornilyo na nilagay sa tuhod ko kasi hindi siya covered eh. May nakwento pa nga sa akin si Doc meron siyang isang patient, nakaupo lang. Tapos nung biglang pagtayo, siyempre siguro nabigla. Biglang pagtayo, yun, nagkaroon ng torn ACL din. Sobrang hirap nito nung mga unang araw after ng surgery. Siyempre, hirap lumakad, fresh pa. Ayan, maybe, ito, papakita ko sa inyo yung clip na nung first day na nakauwi ako sa bahay. Abot sa kilikili mo? Hindi nga abot kasi Ba't hindi itaas? Dapat abot para hindi ka mahirapan. Kasi para nakatukod dito. Hindi pantay eh, magbaba itong... Tapos after nung surgery nga, siguro nung ika-third week na nasa bahay ako, doon na yung medyo nakakalakad-lakad na ako nang walang crutches or tong saklay. Papakita ko rin sa inyo yung picture dyan na nagpa-rehab ako. Nag-rehab ako para mas bumalik siya sa dati na tumibay. Tapos makalakad ako ng mas maayos nang walang sakit. Akala ko after nung injury na yun, parang nilagay ko na sa isip ko, ayoko na maglaro ng basketball, titigil ko ito. Kaso, nakakamiss talaga maglaro ng basketball sa court hindi sa kwarto Kaya ito tayo ngayon, susubukan natin maglaro. Kaso, liga pala itong napuntahan natin, kaya nag-shootout muna na tayo. Shoot na lang muna, tapos sa ibang araw na lang tayo lumaro ng talagang sa court na. FYI lang mga dads, hindi ako doktor or isang nurse. Lahat ng sinabi ko ay base lang yan sa na-experience ko at sinabi ng doktor na nag-surgery sa akin. Okay, bakit ko sinare yung naging injury ko? Gusto ko lang kasi maging aware tayo na hindi lang sa sports nakukuha ang isang torn ACL. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, di ba? Kagaya nga na sinabi ko, yung sinabi ni Doc, kaya dapat maging doble, hindi lang doble, tripling ingat tayo sa pagtayo natin. Huwag natin bibiglain ang pagtayo, lalo na sa tuhod lahat ng bigat. Okay mga dads, hindi tayo nakalaro sa ibang araw na lang tayo maglalaro, ikukuhanan din natin yan. Okay mga dads, salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, pakiclick naman ng subscribe button dyan sa may ibabang part na dyan ng screen nyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa mga susunod nating videos. Okay, maraming salamat sa inyo.